Yan mga blessed, pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Ayan, meron po tayong panibagong project na i-open po. Ayan, nasa mismong lot po tayo ngayon. Location po ng project po natin sa Mexico. Ayan, Mexico, Pampanga, somewhere in Mexico po. Mga ka-blessed, nandito naman po tayo ngayon sa site po natin dito po sa may Buena Vista, Mexico. Check po natin yung update sa site po natin. Sintahan ako yung trabaho po dito. Natayo na po yung mga poste, nakapag-buhos na po ng footing, lumitaw na po yung structure po ng bahay. So check lang po natin para makita niyo po yung layout. Tapos meron na po silang kapitbahay dito. Ayan, may kapitbahay na. Ayan. So dito po tayo ngayon sa pinakaharapan po ng bahay. Yung portion po na to, ito po yung magiging master's bedroom natin. Master's bedroom, tapos meron po tayong terrace dito. Yan po yung terrace natin. Ito po yung pinaka main door po natin. Nakaka-blessed, ito po yung viewing po natin kung nasa harapan po tayo ng bahay. Hindi po masyadong kita yung laki ng bahay, pero once na tumaas na po yung asinta, nag-beam na po tayo sa itaas, makikita na po yung laki po ng bahay. Ayan, tumaas na po yung asinta dito. Mapapansin niyo po. Nasa may beam na po tayo nyan, beam sa itaas. Ayan, hindi pa masyadong kita yung structure, pero siguro by next week makita nyo na po. Magro-roof na po tayo. Bali mangyayari po nyan, maglalagay na po tayo ng beam yan dito paikot, tapos ilang asinta na lang po nun ng mga blocks, tapos magro-roofing na rin po tayo. Ang portion na to, parking lot po yan. May papasok ako. Check po muna natin yung dito sa side. And maglagay po tayo ng tubular dito. And tubular po, bakal po yung mga yan. So pipinturahan po natin yan para meron po tayong covering sa may garahe natin. Tapos maglagay po tayo ng plant box po dito. Yan, so okay na po yung mga aluminum composite po natin. Naka-install na po. Bali ginamit po natin is kulay gray, darker gray po yung pagka-gray po niya. Tapos naglagay po tayo ng aluminum sa may itaas. Ito pong naka-emboss na to, aluminum po yan. Kulay dark green naman po yung nilagay po natin. Meron po yan sa itaas, pati po dito sa may gilid. Ito naman po yung view po natin. Nasa left side po tayo ng bahay. Papasin po natin, meron po tayong malaking canopy po dito, paikot. Nasa parking area po tayo nyan. So yung parking area po natin, nasa 2-car parking po ito. Pero kung may maliit po tayong sasakyan, possible po yung 3. Pero mas advisable po kung dalawang sasakyan lang po yung papark po natin para mas maluwang pa rin po yung space. Papansin po natin yung ginamit po nating materials po dito, upgraded version po siya. So hindi po siya standard finish, nandun po tayo sa semi-elegant to elegant finish. Yung pong project po natin dito. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders, mga ka-blessed. Alam ko maraming nagtatanong sa project natin na ito. Alam ko medyo matagal ka-blessed before natin siya na-upload. Actually, turning 1 year. Turning 1 year since turnover. Ngayong araw ito, ka-blessed na ito, ka-blessed. Mag-house tour tayo sa ating project dito po sa Mexico, Pampanga. Ito po yung bahay na mukhang coffee shop. Kung nakasubaybay po kayo sa mga vlog po natin, na turnover po yung project natin na ito. Turning 1 year na po siya niyan this coming December. So last year po siya na turnover. Ngayon lang po natin siya i-vlog kasi kailangan po siya lipatan talaga ng mga client po natin. So mag-start na tayo, ka-blessed. Yung house feature, mga ka-blessed, i-flash ko na lang po sa screen para makita niyo po siya. At ngayon, ka-blessed, tatayo lang ako sa mga portion ng bahay para magkaroon po kayo ng idea kung gaano siya kataas at kung gaano kaluwang yung space ng bahay. Mag-start tayo, ka-blessed, sa facade ng bahay. Ito yung harapan. Papansinin natin. Yan,
elevate yung roof natin sa itaas. Tapos may mga materials tayong ginamit, mga ka-blessed, na upgraded version ng bahay na to. So mamaya ibibigay ko in details. For the meantime, tayo lang ako dito naman sa porch. Yan, para makita yung spacing. And after ng porch, ka-blessed, dito tayo sa parking area. Itong parking area nito, ka-blessed, mag-fit ng 2 sasakyan. Tapos ka-blessed, meron tayong malaking sliding glass door dito. Pasok tayo para makita natin kung ano yung nasa loob. Ka-blessed, itong open area na to, itong maluwang na open area na to, actually dati garden area siya. Tapos eventually, kinonvert po ng client natin into a play area. Actually, kakatapos lang nito, papansinin natin wala pang mga gamit. Ikot ko lang yung camera para makita yung view pagpasok ng play area natin. Ka-blessed, ito yung space natin, ito yung view natin pagpasok natin sa play area. Napakaluwang. At kung titignan natin, may mga finishing materials tayo na ginamit dito, na ginagamit natin for elegant finish. Sumama yung konti mga ka-blessed, ipakita ko in full details kung ano yung mga materials na ginamit natin dito. For the meantime, pasok muna tayo sa bahay para makita yung interior designs. Mga ka-blessed, nandito tayo ngayon sa porch or sa main entrance ng bahay. Papansinin natin, ka-blessed, yung door height. Tinaasan po natin siya, nasa 240 centimeters, at yung window natin dito, upgraded siya. So naglagay tayo ng corner window, mamaya ipapakita ko yung full details. For the meantime, pasok tayo sa bahay para makita natin yung interior. Pagpasok sa bahay, ka-blessed, yung makikita natin agad is yung sala o yung living area. Tatayo lang ako dito, ka-blessed, para makita nyo kung gaano kaluwang yung sala. Ito yung entertainment area, ito naman yung sofa ng mga client natin. Sabi ko nga, 1 year na yung bahay mga ka-blessed. So, may mga gamit na, nakompleto na yung mga gamit ng mga client natin. Kaya, makita nyo, may TV na, yan, may cabinet na, may electric fan na. Yan, so after dito, mga ka-blessed, i-change ko naman yung view ng camera para makita nyo yung view ng bahay pagpasok nyo sa main entrance. Ka-blessed, yan po yung view natin pagpasok natin sa main door. Gaya ng nasabi ko kanina, open layout yung ginawa natin dito. So, sala, yung dining natin nandito, tapos yung formal kitchen natin is nandito siya. Yan, formal kitchen. Kaya sinabi kong formal kitchen, ka-blessed, meron tayong informal kitchen nandito sa back door. Paglabas natin dyan, ka-blessed, dirty kitchen or informal kitchen, pero hindi na natin papakita. Sobrang dami na ng mga gamit ng mga client natin. So, tayo lang ako sa ating formal kitchen para makita nyo yung space natin dito. May mga cabinets na rin, ka-blessed. Yung client natin, pinili nila is kulay gray shade na mga cabinets. Usually, yung ginagamit natin is mga ganyan, ka-blessed. Minsan gray, minsan kulay wood. Yan kasi yung mga modern cabinets na nauso ngayon. Tapos, naglagay tayo ng center island dito. And then, ka-blessed, after sa ating formal kitchen, proceed na tayo sa mga bedrooms. So, yung rooms natin, ka-blessed, meron dito sa side na to. Itong door na to, this will lead us to our master's bedroom. Ka-blessed, tayo ako dito para makita nyo yung space ng ating master's bedroom. Ayan, ito yung malaking window na nakita nyo kanina sa harapan ng bahay.
And then ikot tayo ka-blessed, makikita natin yung sliding glass door dito. Itong sliding glass door na ito mga ka-blessed, dual purpose siya. Pwede mo siyang gamitin as salamin. Ngayon, pag binuksan siya, meron tayong access dito. Ito yung magiging wardrobe ng mga client natin. Yan, may mga cabinets na. Itong mga cabinets, mga ka-blessed, hindi siya built-in. Yan, binili siya, ready-made. Tapos sa right side ko, ito yung bedroom. Master's bedroom, bathroom. Yan. So, mamaya ako napapakita yung space ka-blessed. Mga ka-blessed, after na ating master's bedroom, sa portion na to, sa right side ko, meron tayong makikita dalawang doors dito. Itong door na to ka-blessed, katapat ng ating master's bedroom. Another bedroom ito, pero hindi na natin papasukan kasi marami ng mga gamit. Tapos itong door naman na to, ito yung common CR ka-blessed. Yan, tayo lang ako ka-blessed para makita nyo yung space. Yung mga materials na ginamit natin, mamaya ako na ipapakita sa inyo. Mga ka-blessed, from our master's bedroom, common CR, saka yung bedroom 2, proceed naman tayo dito sa ating door sa may likuran. Itong door na ito ka-blessed, another bedroom ito. So, nakakailang bedroom na tayo. Master's bedroom, bedroom 1, tapos bedroom 2. So, tatlong bedroom na yun mga ka-blessed. Tapos, itong sliding door na to, sliding glass door, dual purpose na naman siya. Papansinin natin, sliding glass door yung pinalagay natin dito para pwede siyang gamitin as salamin. Tapos pag binuksan siya, ka-blessed, storage naman siya. Yan yung mga gamit ng mga client natin. Diyan siya pinapasok. CCTV natin monitor, CCTV monitor, nandito rin siya. And then itong door na to ka-blessed, ito yung pang-apat na bedroom. So we have 4 bedrooms in total. So ito yung guest room ng mga client natin. Yan, may bed na siya. Ito yung space natin ka-blessed. Tapos meron tayong banyo dito. So may sariling banyo yung guest room natin. Mamaya ako na ipapakita ka-blessed yung full details ng ating bedroom. Mga ka-blessed, ngayon naman mag-house tour tayo. Gamit ko yung camera para ma-explain ko in full details yung mga materials na ginamit natin sa bahay na to. Ito kasi ka-blessed, bahay na to, hindi siya nagfo-fall sa standard finish. So pumapasok siya sa semi-elegant to elegant finish. Kasi may mga materials tayo na hindi natin usually ginagamit sa mga projects natin. Kasi nag-upgrade yung client natin ka-blessed. Kasi may mga option tayo ka-blessed para mag-upgrade sa mga portion ng bahay. Katulad halimbawa ka-blessed, itong facade ng bahay, gumamit tayo ng fluted panels sa itaas. Tapos yung fluted panel na yan ka-blessed, outdoor siya. Yung kasi mga outdoor fluted panel, mas mahal siya compared sa mga indoor. Kasi itong mga panel na to is naka-expose siya sa ulan, sa araw, kaya iba yung materials na ginagamit natin dito. O iba yung materials na ginamit para sa mga fluted panel ng outdoor. So, upgrade ito, ka-blessed. Tapos, itong kulay gray na to, yan na tiles. Although tiles siya, ka-blessed, ito kasing uri ng tiles na to, parang rock tile siya. Naka-emboss. Hindi ko lang alam kung kita sa sa camera. Pero hindi siya basta flat tiles lang. So, meron siya mga groove, naka-emboss siya. Yan, itong portion na to. So, upgraded din siya. Yan. So, fluted panel, tapos rock tile. Tapos, yung mga windows natin, oversized windows. Yung mga nilagay natin dito. Tapos, naglagay tayo ng tiles dito. Kaya papansinin natin, yung canopy natin, naka-enclose din siya. Dito sa harapan hanggang dito sa gilid,
Tapos naglagay tayo ng wood tile dito. Itong mga wood tile common natin ginagamit yung ka-blessed, even sa mga standard finish natin. Pero itong fluted panel, itong rock tile, upgraded siya. Tapos another upgrade ka-blessed na ginawa natin dito sa bahay na to is itong portion na to, o yung facade ng porch at ng ating parking area. Kung papansinin natin ka-blessed, napaka-perfect tingnan ng mga lines dito sa itaas. Yung kasing materials na ginamit natin dito is aluminum composite panels. Metal siya na makapal. Yan yung nilalagay natin sa harapan. Parang malaking version siya ng mga flashing. Yan, ito kasi yung mga flashing natin. Yan yung common size. Pero dito, oversize siya. Tapos may mga lines siya dito. Yan kasi yung cuts ng mga panel. So, aluminum composite. Yan yung upgrade natin. Usually, ginagamit yan kapag industrial finish. Yung mga ginagawang bahay. So, another upgrade. Tapos, dito tayo ka-blessed sa ating porch. Sa porch natin, naglagay tayo ng cove ceiling dito. Cove ceiling, tapos sa area na to, yung ginamit naman nating mga accent dito, slate naman. Yan kulay niya, nasa cream. Yan, earth color. Actually, random yung kulay niya, iba-iba, pero yung shade niya nasa cream. Meron pa kasing another shade ng slate ka-blessed, parang nasa gray shade naman siya. Pero ito, nasa more on cream yung shade niya. So, nilagay natin yan dito, malapit sa main door, para anytime na papasok yung client, yan, nakikita niya yung slate dito, kaya meron din siyang ilaw. Sa area na to, ginamit naman natin is wood tile. Portion na to, wood tile. Tapos ito yung sinasabi kong corner glass. Yan, napakalaging glass ng nilagay natin dito. Ka-blessed. Gusto kasi ng client natin, pag nasa sala siya, full view yung nakikita niya dito sa parking area. Kaya naglagay tayo ng corner glass dito. Another upgrade kasi ka-blessed, tingnan niyo yung taas ng windows natin. Halasing taas siya ng ating main door. So 240 centimeters hanggang dito sa ibaba. Yan. Tapos yung wood tile natin ka-blessed, buo rin siya. Yan pa, letter L din siya. Sa buong corner na to, yan, wood tile yung nilagay natin. Tapos another slate yung nilagay naman natin dito. Yung buong portion ng wall na to, naglagay tayo ng slate din. Tapos yung ceiling naman natin dito, PVC ka-blessed yung ginamit natin dito. Yan, usually ginagamit natin dito spandrel, pero yung dito, yan, nag-upgrade tayo ng PVC panel. Tapos itong extension na to ka-blessed, dati kasi garden yung area na to. So garden area, so pin-extension ng client natin, so naglagay tayo ng malaking glass dito. Glass panel, tapos sliding glass door. Yan, pasok tayo ka-blessed. So ito yung view natin pagpasok sa ating play area, kasi may mga kids yung client natin. So ko-convert nila ito into play area para sa mga kids nila. Yan, PVC. Tapos naglagay tayo ng kulay light gray na flooring, baseboard. Naglagay din tayo ng baseboard dito. Tapos yung mga flute. Yan, fluted panel. Yan, kulay brown. Ito yung mga nilagay natin dito. Yan. So yung materials natin parang kahoy siya. Nilagay natin dito sa area na to. Tapos meron din sa area na to sa kabila. And another fluted panel. Tapos itong gitna na to, yan, naglagay tayo ng accent na kulay puti. Ito ka-blessed, parang board siya. Yan, naka-ready-made na yan, ididikit lang siya dito. Yan, so white, brown, tapos meron tayong sliding glass door dito. Itong glass door na to ka-blessed, papunta siya sa dirty kitchen. Tapos ka-blessed, meron tayong another space dito na merong fluted panel. Papansinin natin,
Actually, sa camera hindi siya kita, pero sa actual may makita kang konting line dito. Kasi pag tinulak natin to ka-blessed, yan, meron siya parang secret door. Yan, tong secret door na to, this will lead us sa banyo ng ating guest room. So, yung concept na ito ka-blessed, tinatawag siyang Jack and Jill. Yan, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Ang tawag dito is Jack and Jill. So, meron siyang door coming from the guest room. Tapos, meron din siyang door dito. Yan, para may sarili din banyo. Or may access din yung nandito sa play area. Yan, so, papansinin natin, open space lang yung play area natin. Open space, open space. So, wala siyang banyo talaga. So, ginawa po natin is naglagay tayo ng access dito. Ayan. Parang secret door siya. Ayan, para at least hindi na sila papasok sa loob if gusto nilang magbanyo. Mamaya papakita ko rin to sa inyo ka-blessed pag nandun tayo sa loob ng guest room. Ayan, so, okay na tayo dito sa labas ka-blessed. Pasok naman tayo sa loob para makita natin yung other details ng mga ginamit nating material sa loob. Yung palang tiles natin ka-blessed, 60 by 60. Yan, light gray yung ginamit natin. Pati dito. Tapos itong mga woods natin o yung mga door natin ka-blessed, solid mahogany yung ginamit natin. Solid mahogany. Yan, so ito yung view natin pagpasok sa ating main door. Yan, so yung ceiling height natin mga ka-blessed, from floor to ceiling, nasa 12 feet. 12 feet, tapos naka-cove ceiling tayo dito. Tapos PVC panel, yung ginamit din natin dito. PVC panel, cove ceiling. Yung tiles natin, kulay gray din, light gray. Walls natin ka-blessed, kulay white lang. Yan, gusto ng client natin, kulay white lang. Yung accent niya nasa mga gamit, nasa ceiling. Yan, kaya kulay semi-gloss white lang po yung ginamit natin na pintura ng wall. Yan, so sala. Yan, para kung big family, yan, kahit ilang tao dito, siguro mga 10 packs, yan, kakasya dito. So, ito yung view ng ating sala. Yan, naglagay din tayo ng fluted panels dito para may accent yung entertainment area ni client. From our living area, ka-blessed, yung portion ng dining natin, naka-PVC din. PVC, na light brown yung ginamit natin. So, dining area. Tapos, dito na tayo sa formal kitchen. Formal kitchen, ka-blessed. Meron tayong countertop dito. Countertop, tapos meron tayong center island. Actually, itong center island na to ka-blessed, pwede siyang gawing dining table na. Yan, since maluwang pa yung space natin dito, we have option na lakihan yung center island natin nasa 1 meter, yung lapad niya. Tapos yung mga cabinets natin ka-blessed, yan, kulay gray. Yan, pag titignan natin up close, meron siyang parang mga haspi na parang wood pero kulay gray. Tapos nagpa-cove ceiling din tayo dito sa ating kitchen area. Tapos yung backsplash natin, ka-blessed, subway tiles. Yan, subway tiles. Tapos yung ating countertop tiles siya, ka-blessed, pero 120 yung sukat niya. So 60 by 120. Tapos may mga storage na tayo dito sa ibaba. Storage din dito sa center island. Refrigerator. So ito yung bedroom kanina ka-blessed. Di na tayo pumasok. Bedroom, storage. Tapos dito tayo sa guest room. Yan, sa guest room ka-blessed, ito yung nakita natin kanina, may bed na. Tapos yung play area nandito siya. Papakita ko ka-blessed. Yan, so ito yung banyo kanina from our play area. Yan o. Naglagay naman tayo dito ng wood tile accent, tapos kulay light gray yung walls natin. Shower enclosure, sinama na. Tapos yung mga cabinets, yan yung bathroom cabinet, pinasama na rin. So ito ka-blessed yung nasa kabilang side kanina. Ito yung secret door natin, yan o, sa play area. So yan yung flute, so yan yung play area natin.
Ayan, so 2-in-1 yung banyo natin dito. Ayan. So ito yung guest room. So after ng guest room, ka-blessed, punta na tayo sa ating master's bedroom. Master's bedroom, pagpasok. Ayan, so open space, open space. Tapos ito yung wardrobe natin, ka-blessed. Wardrobe, yan, may salamin na. Wardrobe, tapos papunta sa, yan, banyo ng master's bedroom. Urinal, ka-blessed, upgrade yan, pina-request ng client natin. Tapos cabinet, shower enclosure, kulay gray din. Yung shade natin dito, ka-blessed. Naglagay lang tayo ng wood accent dito sa may niche. Tapos gray din yung tiles. Tapos from our master's bedroom, ka-blessed, proceed naman tayo dito sa kabilang door. So di na natin inopen to, ka-blessed, bedroom ito. Tapos ito naman yung common CR. So common CR, ka-blessed, meron din siyang urinal, requested ng client, kulay gray. Tapos same din sa kabilang bathroom, ka-blessed, may wood tile accent dito sa area na to. Kulay gray din yung ginamit natin tiles dito. 60 by 60, 60 by 60, ka-blessed, yung mga ginamit natin dito. Kaya mga ka-blessed, maraming salamat po sa pagsama sa ating full house tour sa ating project. Kahit na na-delay yan, maraming salamat pa rin po sa Diyos na natapos po natin yung project na ito at na-turn over sa ating mga client. At after 1 year, yan, okay pa naman yung bahay. Yan, maganda pa rin siya, maganda pa rin tignan. Yan, sa lahat po ng mga nagpagal na nagtrabaho sa project natin na ito, maraming salamat. At sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa Diyos po lahat ng kaluwalhatian, sa lahat po ng mga project na natapos po natin, sa lahat po ng mga project na turnover na natin, sa mga ongoing project at sa mga upcoming projects pa. Maraming salamat po sa Diyos sa lahat po ng pagpapalang binibigay niya sa buong team ng Blessed Builders at sa lahat po ng mga client na patuloy na nagtitiwala sa Blessed Builders. Maraming salamat po. At sa mga nagtatanong kung magkano po yung project na ating coffee shop inspired na bahay, mag-message lamang po kayo sa ating FB page para ma-assist po namin kayo. Katulad po na sinasabi po namin, iba-iba po yung costing ng isang project, depende po yan sa lugar, depende po yan sa time of construction at sa type of finish na gusto po ninyo sa bahay. Kaya maraming salamat po for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.